Okay, good morning. So it's a wonderful day today sa Baguio City. For today's video is magpapalipad tayo ng DJI Flip and susubukan natin kung hanggang gaano kalayo ang kayang marating ng DJI Flip. So tara, palipad tayo. Of course, hindi natin makalimutan ang kanyang landing gear. Yan. So itong landing gear na nga ito, no, is may ilaw na din. Na maganda dito sa kanya. So visible siya kahit na gabi. Yan. Kompleto na ang setup ng ating drone. Pupuntahan natin siya doon banda. Home point is updated. Yan. So we are ready for takeoff. Yan, so susubukan lang natin, naka-normal mode siya. No? So we are around 8 kilometers per hour with an altitude of 4.3 pa lang. So mababa lang ating altitude. So we are going straight lang. No? Kita natin yung bundok na yun. So I'm going full throttle. Normal mode, no? So umaabot din siya ng 27 kilometers. 27 to 28. Ayan. So mabilis din naman siya with normal mode. So taas natin ang ating altitude. So we are going 20 meters na. No? So taas pa natin. We are now 40 meters. Then ang layo natin from home point is 400 na. So maintaining speed, no, 27 kilometers per hour. Then yung layo natin is nasa 500 meters na with an altitude of 73. Okay, so we are going to continue straight forward. Tinaas ko lang ng konti from 90 meters para safe tayo. Okay, we are in normal mode. Normal mode. So the altitude is 90 meters. And we are maintaining speed of 28.6 kilometers per hour. So maintaining speed lang siya. So battery natin is 85%. Ibabalik natin to dito sa ating home point when it reach pag nag 50% siguro ang kanyang battery. Babalik na natin para play safe tayo. So ang layo na natin, no, from home point is 1,000 meters na ang layo natin from home point. And of course, maintaining speed 28 kilometers per hour. It is in normal mode with an altitude of 90 meters. So we are going straight lang.
Okay, so maintaining speed pa rin is 28 kilometers per hour. Okay, ang layo na ng drone natin sa atin. So it is now 1,500 meters away from home point and the battery is still 79%. Titingnan natin kung kaya niyang makaabot hanggang doon sa dulo. So maintaining natin ang ating altitude with the 90 meters ang ating altitude. So it is now 1,700 meters away from home. So battery life is still 77%. So we are now flying for almost 5 minutes now. And the distance between home point and the drone is 1,900 meters. So maintaining altitude tayo ng 90 meters. And ang ating speed no is maintaining talaga siya ng 28 kilometers per hour. It is full throttle. Naka full throttle tayo sa controller. Okay, so 74% pa rin ang ating battery. So mga beginners dyan no, wag na wag po natin itong susubukan. Well, I am flying this drone for almost 1.5 months on na, no? So medyo may mga experience na din tayo. Ilang beses na din natin itong nagawa. Okay, so ang layo na. So it is now 2,300 meters away from home. And we are still maintaining our speed which is 28 kilometers per hour. So maintaining lang ang ating speed. Alright, so we are now 2,500 meters away from home. So ang view natin dito is Marcos Highway. And if you can see the horizon, no, La Union na ata to. Dagat na yun nandun sa may dulo. So battery is 67%. The distance between home point and the drone is now almost 3,000 meters. Okay, napakalakas din talaga ni Flip. So maintain lang tayo na pag nag 50% ang ating battery, we will go home na. So the distance now from home point tsaka ng drone is 3,000 away. 3,000 meters away from home. Of course, maintain tayo ng ating altitude na 90 meters. And and top speed natin is 28 lang. It is in normal mode. So 8 minutes of flying na. The distance between home point and the drone is now 3,400 meters. Battery is 62%. So maintaining pa rin tayo ng ating. Okay, so lumabas na ang battery low. Ibig sabihin no, kailangan na makauwi ng ganyan. So confirm na natin siya. Ayan. So susubukan natin ang return to home niya. So nag-return to home siya no ng 3,500 meters.
Okay, so return home is 245. So ang altitude natin when it is returning home is 245 meters. So ang layo na, no. Grabe talaga si Flip. So tandaan nyo guys, no, si Flip is 240 grams lang. Napakagaan lang niya. So yung gaan niyang yan, no, kayang-kaya niyang lumipad ng 245 meters with a speed of 28 kilometers per hour. Not bad na din, no, for a low budget drone. Pero sumasabay din siya sa mga high end. So we are 2,600 meters away from home. Returning na siya. Papunta na siya dun sa home point. So enjoy lang natin ang view ng Baguio City. Napakaganda. So battery percent is 47%. So we are flying 12 minutes na. So lumilipad na tayo ng 12 minutes guys. And the distance between our home point and the drone is now 2,100 meters. So ang altitude natin is 245. And of course, maintaining speed lang siya na 28.7 kilometers per hour. So simula nung umalis tayo dito sa ating home point hanggang maharating tayo doon sa dulo, is naka-maintain lang yung speed ng 28. So paalala ko lang guys, it is in sports mode, okay? Ay, it is in normal mode. Okay, so the distance between home and the drone is now sa 1,700 meters with an altitude of 245 meters. And of course, maintaining speed lang ulit tayo ng 28 kilometers per hour. So we are now flying 13 minutes. So 13 minutes na tayo lumilipad. So our battery percentage is now 38%. And the distance between the drone and the home point is now 1,400 meters. So maintaining speed pa rin siya ng 28 kilometers per hour. So the drone is somewhere out there. The drone is somewhere up there. Hindi lang natin siya makita. Sobrang taas niya. Okay, so battery percent is 34. The distance between the drone and the home point is now 1,000 meters. So maintaining speed pa rin talaga siya ng 28 kilometers per hour. So we are now flying 14 minutes.
Okay, so now the distance between the drone and our home point is now 700 meters. Maintaining altitude pa rin siya ng 245. And of course, maintaining speed lang siya ng 28 kilometers per hour. So far, so good ang kanyang return to home. Yan, mapapansin nyo. Walang kahirap-hirap. Wala tayong kinokontrol, umuwi yan mag-isa. So tilt lang natin downwards ang ating camera so that we can see our home point. So make sure guys no, na kapag gagamitin yung return to home, lagi kayo magbabase sa taas ng mga trees no. So para safe, itaas natin yung altitude para hindi siya tumama sa mga puno kapag re-return to home tayo. So battery percent is now 25%. So we are close. We are on top na. So ang drone is nasa taas na natin. Ayan, nasa taas na natin ang drone. So battery percent is 23. We are now flying 16 minutes. Okay. So reach na. The drone is now landing. Okay, the drone is now landing. Sisilipin natin. You can see the drone. Up. So, hindi natin siya makita from above. So our battery is now 18%. The drone is almost there. I can hear it now. Naririnig ko na po yung drone natin nandyan na. Nandyan na siya sa taas. So battery is now 16%. So 13% ang ating battery guys. Nakauwi siya within 13% ng battery. Okay. Yan. So as you can see, naka-return ang ating drone ng safe and sound with the help of our RTH or return to home. So battery percent ng drone is now 12%. So upon checking, almost 18 minutes din lumipad yung drone with an altitude of 245 and yung top speed niya nga is nasa 28 lang. It is in normal mode. So mamaya susubukan natin sports mode naman kung ano yung difference niya. Pero dito sa sports mode, hindi na natin pupuntahan tang malayo kasi delikado at medyo mabilis malobat ang battery kapag naka sports mode. Susubukan lang siguro natin siya ng mga 2,000 meters away from home, no? Or 1,500 na sa ganyan. Susubukan natin. Ayan. So, stay tuned lang guys. Palit lang tayong battery. Okay guys, so load na natin ulit siya na extra battery. Ngayon, kung kanina, sinubukan natin ng normal mode. So ngayon, isusubukan natin yung sports mode niya. Kung gaano naman kabilis yung top speed ngayon ni drone. Pero hindi na natin siya ilalayo ng katulad kanina na 3,000 meters away from home. So susubukan lang natin siya ng 1,500. Titignan lang natin kung ano yung difference ng speed niya from normal mode to sports mode. So i-maintain lang natin yung altitude niya ulit ng 90 meters pero
titingnan natin kung ano ba yung difference nila ng speed sa normal at saka sa sports mode. So tara na, sa palpak na natin to. Okay, so wait lang natin magka-signal ulit ang ating GPS. Then we are good to go na ulit. Okay, so nag-home point updated na siya. Wait na ang ating GPS signal. So wag na natin itong patagalin pa. Let's take off na. Okay, so we will set it now on sports mode. Yeah. So kapag naka-sports mode kayo, automatic yan, no? Na ang ating obstacle is naka-off. So itaas lang ulit natin siya ng 90 meters. Hindi pa tayo naka full throttle nito guys ha. Hindi pa tayo naka full throttle. Ayan, so naka full throttle na ako. So kanina is 28 lang yung tinatakbo niya. Ngayon is kaya niya ng 38. So nadagdagan tayo ng 10 kilometers kapag naka sports mode. So the same task natin siya para safe. Okay, so kaya niya din hanggang 40. Wow. Tulin din pre. Matulin din siya guys. Ito natin siya ng 80 meters no, para the same siya doon sa So we are na okay, so 90 meters na ang ating altitude. So ang layo niya no, from home point is now 700 meters. So ang laki ng difference. Pag naka-sports mode siya, umaabot tayo ng 42 kilometers per hour. Pag nasa normal mode lang, pag nasa normal mode is hanggang 38 lang siya. Ay hanggang 28 lang siya pag naka normal mode. So maintain lang natin no. Yeah. Sports mode. So sarado na lang natin 91 Ang ating altitude is 91 lang. Then the drone is very fast for nasa 42. So 42 kilometers per hour na siya. Okay. So the distance ng drone sa ating home point is now 1,300 meters. So battery naman natin is 80%. Pag nag 60% to guys, uwi na natin siya. Mabilis kasi malobat kapag naka-sports mode ang ating drone. Pansin nyo, ang bilis mag-drain ng kanyang battery. 78% na siya ngayon. 77. Naka full throttle to guys Full throttle tayo. 2,000 meters lang, then balik na tayo sa home point. Makita lang natin yung difference ng speed niya kapag naka sports mode at saka naka normal mode. Okay, so na-reach na natin 2,000 meters. Okay na to. We will now go back home na para sa safety ng ating drone. Ayan, napakaganda ng Baguio. Okay, so hot out na naman tayo. Full throttle ulit tayo no. 90 meters tayo. Ang ating altitude is now 90 meters. Ang layo ng home point at saka ng drone is 2,000 meters. So full throttle tayo. Arangkada.
So naka full throttle tayo. Ang kanyang speed na is 42. So maintain lang natin yung 90 meters na altitude diyan. Mababa lang. So battery percent is now 69. So naka-sports mode tayo guys, no? Ang layo na ng drone mula dito sa ating home point ay nasa 1,100 meters na. So maintain lang tayo ng altitude ni 90 meters. And of course, naka-maintaining speed siya na 42 kilometers per hour. So paalala ko lang, naka-sports mode po tayo. Which is kanina na normal mode is umaabot lang siya ng 28 kilometers per hour. So battery percent is now 62%. So, baba natin ang ating altitude. Baba natin siya. Punta natin ng 70. Medyo malapit na kasi tayo sa bahay. Yan. 70. So, naka-maintaining speed lang talaga siya ng 42. At tuling na din talaga. Sobrang tuling na. Ayan na siya. Ang bilis niya. Okay, so nakalanding ang ating drone ng safe and sound sports mode. So meron pa tayong battery na 53%. Hindi naman natin nang isa-sacrifice yan. So okay na to. Ayan, kung nakikita nyo nga, no, napakatindi talaga ng ating drone when it is in normal mode. Tapos ang altitude natin is 90. Ang top speed niya is nasa 28. Pero kapag ni sports mode natin, the same altitude, no? Then ang layo ng drone and ang layo ng home point mula dun sa drone is umabot tayo ng 2,000 meters away. Pero ang kanyang speed na is umaabot na siya ng around 42 to 43 kilometers. So ang laki ng difference from normal to sports mode. Then lumipad lang tayo ng 9 minutes. Yan. So stop na natin to. Okay. Yun lang. Marami pong salamat sa panunod. Sa mga gustong bumili ng DJI Flip, and ilalagay ko po yung link dito sa YouTube channel. Kung gusto nyo pong makapanood ng mga ganitong video, mag-like and subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel. Wag na wag po kayo mahihiyang mag-comment din. Kung may mga tanong po kayo tungkol sa DJI Flip, mag-comment lang po kayo. Marami pong salamat. God bless.